Kabanata 871. Hoy sis, alam kong sinaktan ka ni Nart minsan pero tingnan mo. Ang asawa niya, siya ay isang materyalistang tao. Sabi ni Isel, galit na tinitigan siya ni Winnie. Manahimik ka, ilang beses ko, bang sinabi sa iyo na huwag mo akong paalalahanan sa kanya. Huwag mo man lang akong masimulan sa babaeng iyon. Panipi, oo, alam ko, sis. Alam ko kung gaano mo kamuhian ang kinatatakutang babaeng iyon. Sumusumpa ako na hindi ko na uulitin ito. Nangingilid ang mga mata ni Isel habang nagsasalita. Napagtanto na siya ay naging napakasungit, hinimas ni Winnie ang ulo ni Isel at sinabi, sinusubukan lang kita. Ang lalaking iyon ni Gerald ay kumakalat ng pera. Mayroon lamang siya kung ano ang nais ng lahat ng materyalistang tao. Pero hindi siya karapat-dapat na magkaroon ng anumang ugnayan sa aming pamilya. Narito lamang kami upang tulungan siya sa ngalan ng anak ng aming Panginoon, natuparin ang aming pangako sa kanila. Kami, ang mga model hindi katulad ng ibang bahagi ng mundo, sineseryoso ang aming mga pangako, panipi. Kaya, kahit kaunting nararamdaman kay Gerald, walang paraan na magkasama kayong dalawa. Tiyak na tatayo ako laban. Dito, mayroong isang sulyap ng paghamak na sumisilip sa mga mata ni Winnie. Oh, naiintindihan ko. Ibinaba ni Isel ang kanyang ulo. Ngunit, hindi imposibleng payagan kang manatili sa tabi ni Gerald. May paraan, sabi ni Winnie. Ha? Anong paraan? Tanong ni Isel. 10 araw na ang nakalilipas ng unang dumating si Gerald. Natagpuan ni Isel ang kanyang sarili na nagkakaroon ng damdamin para sa bata at buhay na tao. Matapos makilala siya at makinig sa mga kwento ng kanyang pakikipagsapalaran, mas lalong sabik si Isel na malaman ang nalalaman tungkol sa binatang iyon. Ang damdamin ng isang batang babae ay maaaring maging mahirap. Unawain kung minsan, pagbagsak para sa isang tao na walang tulao, dahilan, at pagkatapos ay galit sa tao sa parehong eksaktong paraan. Kung tinanong sa sandaling iyon kung talagang napakahusay ni Gerald o hindi, sasagutin niya ang hindi, ngunit gusto siya ni Isel. Anuman ang katotohanan na iyon, palaging ganoon ang naramdaman ni Isel. Lumaki siya sa likod ng mga pader ng model at hindi siya nagkaroon ng pagkakataong matupad ang kanyang mga pantasya. Iyon ay isang simpleng trabaho. Gawin mo siyang isa sa iyong mga lingkod at hayaang sundan kanya. Sabi ni Winnie, sa katunayan, mabubuhay siya ng mas mahabang buhay matapos na maging isa sa aming mga lingkod at ito ay isang bagay na mahirap. Mabili ng pera, ayoko siyang alipin, sis. Bakit ang lumbay mo sa kanya? Pagkatapos ng lahat, siya ay tama na yan. Maliban dito, walang ibang mga kahalili. Huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagsasabi sa iyo tungkol dito. Umalis si Winnie matapos siya. Si Dylan ay nakikipag-usap sa pangatlong master ng model at ang katulong ng pamilyang model sa bola. Sa oras na ito, umaasa ako sa inyong lahat pagkatapos. Nakangiting sabi ni Dylan, maligayang pagdating sa iyo, Master Crawford. Gagawin namin ang aming makakaya. Sigurado kaming umaasa na ang Crawfords at ang mga model ay nalulugod sa resulta ng aming pakikipagtulungan sa oras na ito. Ang pangatlong master ni model, sinabi ni Parker. Model, sa palagay ko hindi ito magiging kasiya siya na parang ha. Biglang, isang 60 taong gulang na lalaki ang pumasok sa bulwagan. Kasama ang isang pangkat ng mga tao. Sino ka? Paano ka pumasok? Natigilan si Dylan nang makita ang matanda. Inaasahan mo bang pigilan ako ng mga walang kabuluhang brats? Na iyon, ngini siya ng lalaki. Court, ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Ngayon na, nakikipagtulungan kami sa mga Crawfords, paano mo kayang igalang ang mga ito? Bumaril si Parker mula sa kinauupuan niya na may malalim na noo sa mukha. Nakikipagtulungan sa kanila. Hindi pwede. Malamig na tumugon. Si Court, Kabanata 872. Siya ay isang lalaki na mga nesay 60 anyos ngunit mukhang 50. Lamang siya. Mayroon siyang isang pares ng matalim at maliwanag na mga mata na makagagawa ng isang pakiramdam ng hindi mapalagay sa taong tumayo sa harap ng kanyang tingin. Bakit hindi tayo makapagtulungan? Tanong ni Parker. Master Parker, naiintindihan ko na ang iyong anak na lalaki ay
Sinagip ng mga Yeomans at may utang ka sa kanila. Gayunpaman, nilabag mo ang mga patakaran nang gumawa ka ng pangako sa kanila na tulungan ang mga Crawfords. Panipi, ngunit dapat mong malaman na ang panganay na tagapagmana ng Crawford, si Gerald, ay nasaktan ng isa sa aking mabubuting kaibigan, ang Long pamilya. Sa makatuwid, hinihiling ko ang isang paliwanag mula sa inyong mga tao sa ngalan ng Long pamilya. Panipi, sa palagay mo matutulungan mo pa rin sila ngayon. Sinabi ni Court, kahit na tinawag ni Court ang 70 taong gulang na si Parker bilang Master, siya lamang ang pangatlong Master ng pamilya at si Court ay isang hakbang sa itaas niya. Si Court, na pangalawang Master, ay may posisyon na mas mataas kaysa kay Parker sa pamilya. Mahabang pamilya, sinimulang pagnilayan ni Gerald kung ano ang dapat gawin ng Long pamilya sa mga model. Si Jessica at ang kanyang sarili ay hindi nakikipagtalo sa Long pamilya ng medyo matagal na ngayon, kaya anong uri ng paliwanag ang hinihingi ni Court? Masaya akong makilala, Master Court, patawarin mo ako ngunit. Anong uri ng paliwanag ang hinihingi mo? Nakangiting tanong ni Dylan. Ha, simple lang yan. Hinihiling ko na kalahati ng mga assets ng Crawfords ay ilipat sa Long pamilya. Hanggat tapos na ito, hindi na ako hihingi ng anupaman. Nginisya ni Court, gaano kayabang? Nagkatinginan ang mga Crawfords. Natigilan sila sa hiling ni Court. Mga assets ni Crawford. Ang kalahati ay sobra, kahit isang milesimal ng halagang iyon ang magiging higit sa sapat para sa buong Long pamilya. Wala sa isip niya si Court. Tiyak na hindi siya naghahanap ng paliwanag ngunit sinusubukang nakawan ang pamilyang Crawford. Panipi, nakasimangot si Gerald. Master Crawford, mangyaring isaalang-alang ang alok na ito. Kung ang aking mga kaibigan ay hindi nasiyahan, hindi ako sigurado kung ano ang pipilitin kong gawin upang mabayaran ang mga Crawfords para sa kanilang mga pagkakamali. Naniniwala akong hindi mo kukwestiyonin ang kapangyarihan ko, diba? Ngumiti si Court habang sinabi, pumasok siya nang hindi nagre-rehistro dahil gusto niyang hadlangan ang mga Crawfords. Kung alam lamang ng Crawfords na darating siya upang maghayganti, susubukan sana nilang pigilan siya sa lahat ng gastos. Master Court, hindi ba hinihingi ng kaunti ang kalahati ng kanilang mga assets? Sila ang Long pamilya na pinag-uusapan natin. Wala, sila. Gaano katapang na hingin nila ang kalahati ng mga assets ng Crawford? Tumayo si Isel. Ang pamilyang Model ay talagang nahahati sa ilang mga sangay at si Court ay isang pinuno ng isa sa mga sangay. Alam ng bawat isa sa pamilyang Model na si Court ay isang tao ng mundo. Kung titingnan natin ang bilang ng mga kababaihan na nasa paligid niya, mayroon siyang kahit kaunting mga ito sa lahat ng oras. Iyon ang dahilan kung bakit hinamak nina Isel at Winnie si Court. Kasama si Parker, alam ng lahat sa pamilya Model na hindi sinisikap ni Court na aliwin ang Long pamilya. Hindi, sa halip, sinusubukan niyang pukawin ang isang salungatan sa mga Crawfords na ito lamang ang kanyang dahilan upang gawin ito. Ang Court ay kumuha ng ilang mga negosyo sa pamilya sa pamamaraang ito, kahit na hindi niya kailanman aaminin sa mga ganoong kilos. Sabi-sabi dito na ang malaking pamilya na lihim na itinatag ni Court ay nagmula ng eksaktong ganoon. Isel, ganyan ba kausap mo sa matatanda? Master Parker, naniniwala akong hindi ka makikialam sa bagay na ito. Oo. Kahit na nais mo, kailangan mong pag-isipan ang mga kahihinatnan. Ito ba ay nagkakahalaga ng paglalantad ng mga Crawford sa gayong mga panganib? Nagpahiwatig si Court kay Parker. Galit na galit si Parker ngunit nanatili siyang tahimik gayunpaman. Si Court ay napakalakas para kay Parker na labanan. Master Crawford, bibigyan kita ng 30 minuto upang isaalang-alang ang alok ko. Gusto ko ng isang sagot kalahating oras. Mamaya, wala nang, at hindi kukulangan. Umalis si Court kasama ang kanyang mga tao. Kabanata 873. Kasalanan ko lahat, tatay. Nangyari ito dahil sa akin. Nagsimulang humingi ng paumanhin si Gerald nang dumating si Dylan at ang pamilya sa pag-aaral upang matalake ang kanilang plano. Si Dylan ay naabala sa bagay na ito. Hindi niya lubos inaasahan na mangyayari ito. Hindi, Gerald. Hindi iyon ang pinakapuno ng bagay.
Narinig ko ang tungkol sa court mula sa iyong lolo at palaging alam ko na siya ay isang napakasakim na tao. Ang iyong lolo ay may negosyo sa kanya. At iyon ang dahilan kung bakit lumayo kami mula sa Weston patungong North Bay. Sinusubukan naming lahat na lumayo mula sa court model, ngunit sa wakas ay dumating na ang araw kung kailan hindi na tayo makakatakbo mula sa kanya. Sabi ni Dylan, kahit na hindi para sa Long pamilya, susundan pa rin niya kami, sa pangalan ng pamilyang Zabel o Letts. Pagpapatuloy ni Dylan, habang nakasimangot, Itay, ang mga alalahanin na mayroon ka para sa mga model, dahil ba dito, naalala ni Gerald na nabanggit ng kanyang ama na kung hindi dahil sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, hindi siya kailanman hihingi ng tulong sa mga model at hindi na siya magsasagawa ng anumang negosyo sa mga taong iyon. Tumango si Dylan sa ulo na may nag-aalalang ekspresyon. Gerald, alam mo ba ang tungkol sa pamilya na dating kasing lakas ng ating lakas? Marahil ay hindi ko nasabi sa iyo ito dati ngunit 40 taon na ang nakalilipas, mayroong 3 labis na mayamang pamilya. Ang isa sa kanila ay ang aming pamilya at ang iba pang pamilya ay ang mga Morning Stars. Ngunit ang mga Morning Stars ay nagbago sa paglipas ng panahon sa pamilyang Moldel. Naiintindihan mo ba ang sinusubukan kong sabihin sa iyo? Sabi ng nanay ni Gerald. Tumango si Gerald sa ulo. Buntong hininga, nang walang tulong ng mga model hindi namin magagawang tumayo laban sa liga, o mahahanap namin ang iyong tiyuhin na si Peter. Nangangahulugan iyon na walang nakakaalam tungkol sa lihim na dinala ng iyong tiyuhin na si Peter. Hinampas ni Dylan ang kamao sa lamesa. Itay, hindi ko maintindihan ang sumpa na patuloy mong pinag-uusapan. Napakalakas ng aming pamilya. Paano posible na tayo ay mapahamak lamang? Panipi, kahit na sinusubukan ni Court na maghiganti, wala siyang magagawa sa amin. Paano tayo makakasama tulad ng mga Morning Stars at napalunok ng mga model? Panipi, hindi ako naniniwala dito, sabi ni Jessica. Kinawayan ni Daryl ang kanyang kamay at sinabing, tama iyon. Kahit na naghahanap siya ng paghihiganti, hindi niya tayo masisira. Tulad ng kung paano niya ginawa ang mga aga ng umaga. Ngunit, sigurado kami na impyerno ay nasa isang magaspang na oras. Panipi, hindi ako nag-aalala tungkol sa kung gaano ito matigas. Hanggat, maaari naming hanapin ang iyong tiyuhin na si Peter, mas malakas kami kaysa dati at kahit na kami ay nawasak, ang Crawfords ay palaging ang pinakamalaking mga tukon. Naiintindihan mo ba ang sinusubukan kong sabihin? Kung hindi natin siya mahahanap, natatakot akong baka wala na tayo sa 10 taon. Panipi, umiling si Dylan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan naming hanapin ang iyong tiyuhin na si Peter at kailangan naming humingi ng tulong mula sa mga model. Alam ni Gerald na kahit anong pilit niyang tanungin tungkol sa sumpa, hindi kailanman bibigyan ng kanyang ama ng eksaktong sagot. Tay, bibigyan mo ba talaga siya ng kalahati ng iyong assets? Nararapat ba sa kanya? Panipi, naguluhan si Jessica. Sasagutin ko siya sa hamon. Hindi ako naniniwala na hindi ko matatalo ang court sa mga kapangyarihang mayroon ako sa Hilagang Afrika. Panipi, sis, hindi ba nabanggit lang ni tatay na hindi ito tungkol sa hamon kay Court ngunit sa halip, nakikipagtulungan sa mga model upang magkaroon ng solusyon? Sa palagay ko walang mga kahalili dito. Panipi, sabi ni Gerald, ngunit anong pagpipilian ang mayroon tayo? Sa palagay mo ba, gagana pa rin ang mga model sa amin? Nag-aalala si Jessica, dapat may paraan. Mapait na ngumiti si Gerald. Bigla siyang lumingon sa magulang at kapatid niya. Ngumiti siya sa kanila at sinabing, may ideya ako. Gerald, ano ang ibig mong sabihin? Masasabi ni Dylan kung ano ang pinag-uusapan ni Gerald na lalong nagpag-alala sa kanya. Huwag kang mag-alala tungkol dito, tatay. Hahawakan ko ang bagay na ito. Umalis na si Gerald pagkasabi nito. Kaibigan ko sina Court, Master Crawford, at ang mga Yalemans. Huwag kang tumawid sa linya. Panipi. Sa labas, nag-away sina Parker at Court. Sa palagay mo ba ay maaari mong ibagsak ang pinakamayamang pamilya, ang Crawfords? Ayokong idikit ang aking ilong sa bagay na
Ito ngunit naisip mo na ba ang tungkol sa kanilang posisyon sa buong mundo? Kung ang mga Crawfords ay nanganganib, ang mga kahihinatnan ay higit sa ating imahinasyon. Ang mga Crawfords ay hindi ang mga morning stars. Kapag lumabas ang balita, ang aming Grandmaster ay tiyak na isa sa alang-alang ang mga bagay sa kanyang sariling kamay, at sa oras na iyon, sa palagay mo maaari mo ba talagang sakupin ang kalahati ng kanilang mga assets kapag ikaw ang nag-uudyok ng squabble? Kinawayan ni Parker ang kamay niya at umupo. Bahagyang nakasimangot si Court. Hindi pa niya ito naisip. Palaging nais ni Court na sakupin ang mga Crawfords, ngunit pagkatapos ng ilang pag-ikot ng palitan ng suntok, napagtanto niya na mas mahirap ito kaysa umakyat sa hagdan patungong langit. Kabanata 874. Inilipat lamang ni Court ang kanyang target sa pinakamayamang pamilya sa Weston matapos ang paglipat ng Crawford sa North Bay. Ngunit ang mga salita ni Parker ay tuluyan na namang bumagsak sa kanya. Kung ang bagay na ito ay wala sa kamay, tiyak na hindi siya patatawarin ng Grandmaster ni Moldells. Ngunit nasa gilid na siya ng tagumpay. Hindi handa si Court na talikuran ang lahat. Kahit na hindi siya kukuha ng kalahati ng kanilang mga assets, kailangan niyang kumuha ng hindi bababa sa isang kapat nito. Si Court ay hindi pa handa na sumuko. Nanatili siyang cool at nananahimik. Samantala, lumabas si Gerald papasok ng hall. Gerald, mabubuting kaibigan tayo, tutulungan kita, at sigurado akong si Master Parker din. Lumakad si Isel at hinawakan ang braso ni Gerald. Alam ko, salamat Isel. Tumingin si Gerald kay Parker at sinabing, Tio Parker, kung ang alitan sa pagitan ko at ng Long pamilya ay naayos na, nangangahulugan ba iyon na magpapatuloy kang manatili at tulungan kami? Hindi sigurado si Parker kung ano ang ibig sabihin ni Gerald doon. Ngunit tumango siya at sinabi, hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Ang iyong lola ay naisave ang aking anak na lalaki. Taon na ang nakaraan at hanggat kayong mga tao, nais kong tumulong. Ang Moldell ay hindi kailanman bumalik sa kanilang mga salita. Panipi, mabuti yan. Ngumiti si Gerald at tumango. Tumingin si Gerald kay Court. Master Court, sinabi mo na narito ka upang maghayganti sa ngalan ng Long pamilya at inamin mo na ang kanilang hidwaan ay sa pagitan ko lamang at ng kanilang pamilya. Kung ganoon, huwag mong kalagkarin ang aking pamilya dito. Kung talagang gusto mo ng paliwanag, sundan mo lang ako. Walang dahilan para sakupin mo ang mga Crawfords. Panipi, ngini siya ni Court. Ha, ikaw ang tagapagmana ng pamilya, kaya natural lamang na ang mga Crawfords ay kailangang magbayad para sa iyong maling pag-uugali. Panipi, malika, Master Court. Mula ngayon, hindi na ako ang tagapagmana ng Crawfords at wala ka ng negosyo sa aking pamilya. Ngumiti si Gerald. Anong sinabi mo? Dinilat ni Court ang kanyang mga mata at pagkatapos ay buksan ito ng malawak. Gerald, anong kalokohan ang sinasabi mo? Agad na lumabas ng silid si Dylan at sinigawan siya. Ngumiti si Gerald. Ibig kong sabihin ang sinabi ko lang. Mula ngayon, aalis ako sa Crawfords at hindi na ako magiging young Master Crawford. Master Court, kung mayroon kang anumang mga isyo, mangyaring sumunod ka lamang sa akin. Panipi, Master Parker, nangako kang mananatili ka at tutulong sa mga Crawfords. Ngayon na iniiwan ko ang pamilya, tinanggap ko na ang hindi pagkakasundo sa Long pamilya ay hindi na isang problema na kailangang harapin pa ng Crawfords. Panipi, natigilan si Parker. Hindi niya akalain na susuko na lang ni Gerald ang kanyang titulong ganoon. Tumango siya ng ulo. Siyempre, dahil hindi ka na bahagi ng Crawfords, wala nang makakakuha ng gulo mula sa kanila. Panipi, sinulyapan ni Parker si Court. Binibigyan niya siya ng isang babala na huwag tumawid sa linya. Namumula ang mga mata ni Court sa sobrang galit. Ha? Iniiwan ang pamilya? Sa palagay mo ba ang iyong bratty ass ay maaaring mabuhay nang hindi ka sinusuportahan ng iyong pamilya? Kahit na wala akong ginawa, ang iyong mga kaaway ay darating pagkatapos mo at kung magpasya ang mga Crawfords na makialam, ang iyong gawain ay walang kabuluhan. Iyon ay dahil susundan ko pa rin ang mga Crawfords. Panipi,
Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Walang tutulong sa akin. Siyempre, pagkalabas ko ng bahay ng mga Crawfords, malugod kang hinahanap ako, sabi ni Gerald. Kapatid, nag-alala si Jessica nang marinig ang deklarasyon ni Gerald. Napatingin siya kay Dylan. Tay, sabihin mo, bahagyang nakasimangot si Dylan at puno ng luha ang mga mata. Bahagyang kumaibot ang labi niya. Dahil ang aking anak na lalaki ay kukuha ng responsibilidad at iwanan ang Crawfords para sa kabutihan, ako, bilang iyong ama, ginagarantiyahan na ang sinumang hawakan ka sa North Bay ay haharapin ng galit ng buong pamilya Crawford. Bang! Dinurog ni Dylan ang isang baso ng alak. Nagulat si Court. Ano ang pinagsasabi mo, tatay? Dylan, wala ka na sa isip mo. Anak natin yan. Panipi. Nagpanik sina Jessica at Julia. Kabanata 875. Naguluhan si Dylan. Kung nanatili si Gerald, tiyak na makakahanap ng dahilan si Court upang hamunin ang mga Crawfords. Kahit na ang Crawfords ay may kapangyarihan upang labanan ang paulit-ulit na pag-atake ni Court, hindi maiiwasan na sila ay masugatan din. Kung ang proseso ng kanilang pamana ay hindi sapat na matatag, imposible para sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Para sa Sun League, gaano katagal makakaligtas ang Crawfords kung walang kapayapaan? Ang pag-alis ni Gerald ay maaaring bumili ng ilang oras sa Crawfords. At perpektong nalalaman ito ni Dylan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pag-iwan ng proteksyon na inalok sa kanya ng kanyang pamilya, ang landas ni Gerald ay magiging mas malakas at mas mahirap daanan. Parehong hindi papayagan nina Court at ng Long pamilya si Gerald na madaling dumulas. Mahigpit na hinawakan ni Dylan ang kamao. Nahihirapan siya sa kanyang puso nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Wow! Hindi kailanman alam na iiwan ni Dylan Crawford ang kanyang sariling anak ng kaagad pagdating sa pag-push. Panipi, sumimangot si Court. Ninisyon niya, marami pang darating. Master Parker, ililigtas kita. Sa iyo ngayon. Naaalala ko ang mga Crawfords mula ngayon. Panipi, kinawayan niya ang kamay niya at umalis na. Ibinigay ni Dylan ang kanyang sariling anak upang protektahan ang mga assets ng kanilang pamilya. Kung magpapatuloy na bumababa, maaaring mapilitan siyang gumawa ng kahit na mas nakakabaliw. Kung ang mga Crawfords ay dapat labanan sila sa kanilang buong lakas, hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon si Court. Sa makatuwid, hindi magandang ideya para sa kanya na magtagal. Kahit na ang palm ni Gerald ay hindi nagbigay sa kanya ng dahilan upang atake, alam ni Court na siya pa rin ang magiging susi sa paglunok ng buong pamilya Crawford at hindi siya gaanong nahimite. Umalis siya sa tamang oras. Master Court, isusuko na ba talaga natin ang mga Crawfords na ganyan? Hawak nila ang pinakamaraming assets at maaaring ito ay 10 beses na higit pa sa naitaguyod mo sa Logan Province. Panipi, sinabi ng isa sa mga nasasakupan ni Court pagkalabas nila ng isla. Sa palagay mo ganun ba ako kapipi? Hindi lamang ito ang tamang oras upang pangunahin sila ngayon. Mayroon kaming maraming mga kaaway sa aming sariling pamilya ngayon. Kahit na talagang nasakop natin ang Crawfords, may iwan kaming walang depensa laban sa natitirang mga sanga ng aming pamilya. Panipi, kailangan nating mag-isip ng isang plano na maaaring pumatay ng 2 ibon na may isang bato at dapat itong gamitin kay Gerald. Umirap si Court. Kung magkagayon ay isasama natin sa ating mga kamay si Gerald. Kahit nasaan siya at hindi siya makakatakas. Ngumiti ang mga nasasakupan niya at tumango. Nang gabing iyon sa daungan ng Hong Kong, dinala ni Gerald ang kanyang bagahe at naglakad pababa mula sa barko. Emosyonal si Gerald nang maalala niya ang tungkol sa nakaraang 6 na buwan. Lahat ay parang panaginip sa kanya. Nagbago siya mula sa isang mahirap, kasuklam-suklam na mag-aaral na mas mababa ang halaga kaysa sa isang tumpok ng dumi sa isang mayaman at mayamang mana. Ngayon, mas mahirap siya kaysa dati pa nagsimula ang lahat. Alam niya na ang mga pagsasakripisyo ay kailangang gawin upang makatiyak ng kapayapaan para sa kanyang pamilya sa pangmatagalan. Hindi takot si Gerald na maging mahirap ngunit natatakot siya na baka hindi niya makita ang araw ng bukas. Kahit nahuli na, maraming tao pa rin sa daungan. Habang
Naglalakad palayo kay Gerald, sumulyap pa atras siya. Mayroong, hindi bababa sa 10 tao ang sumusunod sa kanya. Mamamatay ba ako dito ngayong gabi? Mahigpit na hinawakan ni Gerald ang kamao. Hindi siya natakot, ngunit nararamdaman ang kanyang paparating na wakas. Naramdaman pa rin ni Gerald ang pagnanasa na magpatuloy sa pakikipaglaban. Gusto niyang mabuhay kahit ano. Binilisan ni Gerald ang takbo. Ang mga taong sumusunod sa kanya ay hindi ordinaryong lalaki. Dahil agad nila silang hinabol. Biglang, ang nakakabulag na ilaw ng sasakyan at ang tunog ng gulong ay pumuno sa hangin sa isa sa maraming daungan ng Hong Kong, AY876AK. Si Gerald, na nagtangkang tumakas ay hinaranggan mula sa lahat ng panig. Pagkatapos nito, bumukas ang pinto ng kotse. Isang pangkat ng mga tanod na nakasuot ng itim ang naglakad palabas ng kotse. Ang pinuno nila ay walang iba kundi si Joel. Siya ang ama ng 3 batang Panginoon ng Long pamilya. Hahaha, bakit kung hindi ito si G. Crawford? Bakit ang dalimay? Pupuntahan ka, panipi. Isang masamang tingin ang sumilay sa mukha ni Joel. Narinig kong inihayag mo ang iyong pagpapataw sa iyong sarili. Mula sa pamilyang Crawford ngayon. Hindi ako naniwala noong una. Ngunit pagtingin sa iyo ngayon, G. Crawford, parang totoo ang chismis. Sabi ni Joel, napakatagal mo nang hinihintay ang sandaling ito ngayon, hindi ba? Ikaw si Joel. Sa halip na makipag-usap tungkol dito, bakit hindi mo ako ilayo, tulad ng lagi mong nais? Panipi, sagot ni Gerald na nakakunot ang noo. Ginoo, Crawford, kung hindi dahil sa katotohanang nabigyan ako ng mahigpit na mga utos na huwag gumawa ng anumang aksyon laban sa iyo, magsisimula na akong maghak sa oras na magtama. Ang aming mga mata, gusto ko bang putulin ang iyong laman ng paisa-isa upang ito ay magsilbing isang pagkilala kay Eunice? Panipi, umungol si Joel na may mapang-asar na ekspresyon sa mukha at mga mata, duguan ng dugo. Mga lalaki, halika, alisin mo siya. Panipi, utos ni Joel habang winigiway ang kanyang kamay. Lumapit agad ang mga nasasakupan niya kay Gerald. Vroom, vroom, vroom. Panipi, wala sa kung saan nagmula ang umuungal na tunog ng isang makapangyarihang makina. Isang binagong off-road na sasakyan ang biglang sumugod papunta sa kanila mula sa gilid ng kalsada. Dumiretso ito kay Gerald na napalibutan. Crash! Ang off-road na sasakyan ay durog ang lahat ng mga sasakyan papunta dito habang diretsyong sumugod papunta kay Gerald. Pagkatapos nito, isang pares ng mga kamay ang umabot at hinayla si Gerald papasok sa kompartimento ng pasahero. Pagkatapos nila, huwag hayaan silang makatakas. Ungol ni Joel. Ang pag-atake ay dumating at mabilis na kasing bilis ng kidlat. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nakakuha ng tuluyan sa kanilang pagbabantay. Binulag ang mga tauhan ni Joel nang mailigtas si Gerald. Ginoo, Crawford, okay ka lang. Paumanhin, huli na tayo. Panipi, sa sandaling ito, nag-usap ang magkapatid, Drake at Tyson. Mabuti na lang ako. Salamat sa Diyos, pareho kayong dumating sa oras. Tumango si Gerald. Nga pala, bakit ka nandito? Sinabi ba sa iyo ng aking kapatid na pumunta rito? Tanong ni Gerald. Alam ni Miss Crawford na may sisilake sa iyo kaagad pag iniwan mo ang North Bay. Pinapante niya kami upang sunduin ka. Panipi, Ginoo, Crawford, ano ang iyong mga plano para sa hinaharap? Panipi, tanong ni Drake. Walang ibang mga kahalili. Kung posible, ang dalawang magkakapatid ay higit na handang ipagpatuloy ang pagtulong kay Gerald. Natutuwa silang manatili sa tabi ni Gerald upang protektahan siya. Ngunit maraming mga mata ang nag-iingat sa pamilya Crawford. Ngayon, hindi nila pinapayagan ng court na magkaroon ng anumang magagamit laban sa kanila, kaya naging okay para sa kanila na tulungan si Gerald minsan. Ngunit ang pagtulong sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay ay hindi mangyayari. Hindi na ako si G. Crawford. 3 lang kayong tatawag sa akin na Gerald. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit pupunta ako sa lalawigan ng Salford. Gusto kong maghanap para doon. Sumagot si Gerald matapos ang isang maikling sandali ng pagsasaalang-alang. Isang tukoy na isang tao ang dumating sa kanyang alaala. O sige, G,
Crawford, dadalhin ka namin sa lalawigan ng Salford. Panipi, sumagot sina Drake at Tyson. Vroom, vroom, vroom. Panipi, pagkatapos ay dumating ang tunog ng mga makina na umuungal. Maraming binagong mga sasakyang pangkalsada ang dumating. Nang diretsyo patungo sa sasakyan nina Drake at Tyson. Malinaw na ang mga sasakyang ito ay pinangangasiwaan ng mga pinakadalubhasang driver sa paligid. F***6. Dali-daling kinuha ni Drake ang manibela. Ngunit ito ay masyadong huli na. Kasabay nito, ang mga sasakyang ito ay sumabog sa sasakyan ni Drake, naalag ang mga pasahero na. Para bang nasa lata sila. Kabanata 877. Boom! Ang tunog ng isang marahas na pagsabog ay tambas sa lungsod. Mayroong isang ulap ng usok sa pinangyarihan at mayroong mga labi saan man. Ang ilaw mula sa apoy ay nag-iilaw sa kalangitan sa gabi. Maraming mga kotse ang sabay na sumabog at nagsimula ng isang malaking apoy sa loob ng ilang segundo. Ginoo, Crawford, okay ka lang. Panipi, pinrotektahan ni Drake si Gerald habang pinagsama ang maliit na slope. Dinala ni na Drake at Tyson si Gerald habang tumatalon sila mula sa sasakyan habang nag-crash ang sasakyan ngayon lang. Kung sino man ang humabol sa kanila ay nabaliw. Mabuti na lang, sa palagay ko. Umiling si Gerald at pakiramdam niya ay parang umiikot ang langit. Ang mga ito ay mainit pa rin sa aming mga asno. Sumigaw si Tyson. Sa oras na ito, maraming mga tanod na, nakasuot ng itim ang may tatak na sandata. Habang sumugod sa maliit na slope mula sa pangunahing kalsada. 16 pa rin ang natira sa kanila, kapatid. Makitungo tayo sa 8 sa kanila bawat isa. G. Crawford, simulang tumakbo sa hilaga. Ng aming posisyon, hinihintay ka na ni G. Lyle sa ilalim ng burol sa hilaga. May iwan mo ang lahat dito sa amin. Panipi, nandito din si Zack. Naramdaman na gumalaw si Gerald. Sa parehong oras, alam din niya na mas magagawa lamang ang gulo niya kina Drake at Tyson kung magpapatuloy siyang manatili sa kanila. Sa gayon, hindi niya sinayang ang kanyang oras sa pagsabi ng mga hindi kinakailangang palm. Sa halip, binigyan niya sila ng isang solong tango bago tumakbo patungo sa hilaga. Mula pa noong magturo sa kanya si Finlay ng ilang simpleng mga diskarte sa paghinga at ang 5 pakikipaglaban, ang pangangatawan ni Gerald ay naging mas malaki kaysa dati. Naubos ni Gerald ang lahat ng kanyang lakas at lakas habang siya ay desperadong tumatakbo pa ilaga. Malapit na ako doon. Napangisi si Gerald ng ngipin habang paalalahanan ang sarili. Gayunpaman, habang tumakbo siya, mas madilim ito. Sa isang punto, lahat ng nasa harap niya ay naging itim na itim. Biglang napalampas ng isang hakbang si Gerald. Napadpad siya at nahulog sa mukha. Matapos mahulog na tulad ng isang mabibigat na sako ng patatas. Siya ay nahuli sa isang pagkalito sa pag-iisip. Bigla, isang pagsabog ng mga nakasisilaw na ilaw ng kotse ang nagbulag sa kanya. Maraming mga tanod na nakasuot ng itim ang lumapit at hinawakan. Sa leeg si Gerald. Tiningnan ni Gerald ang mga plaka ng mga kotseng ito. Ang mga kotseng ito ay pagmamayari ng Long pamilya mula sa Yan Ken. Tapos na ang lahat. Wala na akong ibang pupuntahan ngayon. Panipi, ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata, na lamang natapos na siya. Sa kanyang paglalakbay, bitawan mo siya. Nasa isang mataas na pag-asa ang pag-asa nang bigla niyang marinig ang isang pamilyar na boses ng babae. Bumukas ang talukap ng mata ni Gerald upang kumpirmahin ang hinala niya. Savia, nagtatakang sabi ni Gerald. Si Savia ay nagmarcha hanggang kay Gerald na nakapatong ang mga kamay sa dibdib. Gerald, hindi mo aasahan na mahuhulog ka mismo sa kamay ko, di ba? Malamig na tanong ni Savia. No, I did not, sagot ni Gerald na may isang malaswang ngiti sa labi. Gerald, ang galing mo. Upang maging young master ng pamilyang Crawford, mayroon ka bang ideya kung gaano kainggit ang mga tao sa iyo? Isang salita mula sa iyo at sa buong Long pamilya. Ang mawawalan ng bisa. Ano ang isang sorpresa na makita ang iyong nakakaawang maliit na mukha dito? Sabi ni Savia, dahil nandito ako, bakit hindi mo na lang ako ibalik sa iyong bahay? Upang makuha mo ang lahat ng kredito sa pagkuha sa akin. Hindi. Na kailangan mong sayangin ang iyong oras, na sinasabi ang lahat.
Nang iyon, sa wakas, dumating na ang pagkakataon na makapaghiganti. Sumagot si Gerald ng mapait na tawa. Sampal, tinaas ni Xavier ang kamay niya at sinampal sa mukha niya si Gerald. Sinasabi mo ba sa akin na manahimik na ako? Makinig dito, magpapatuloy ako sa pagsasalita tuwing nais kong makipag-usap. Ako ang tumatawag dito. Gerald, alam mo ba kung gaano ako katagal naghihintay para sa sandaling ito? Naghihintay ako ng mahabang panahon para sa araw kung saan ka tatayo sa harapan ko na ang ulo ay nakakubot. Panipi, sampal. Binigyan ulit ni Xavier si Gerald ulit ng sampal gamit ang likuran ng kanyang kamay. Kabanata 878. Hahaha, sinuko ko na ang lahat nang bumalik kami sa lalawigan ng Salford. Humingi ako ng isang malinis na slate sa iyong ngunit. Paano ka tumugon? Mapang mataas, mayabang, umakyat sa iyong mataas na kabayo, hindi mo ako pinansin ng buong buo. Napakaraming beses mo akong sinaktan, ngunit naalala mo ba kung sino ang nanatili sa iyong tabi nang ikaw ay itinuturing pa ring isang pulubi sa pamantasan? Sino ang batang babae na matigas ang kamay, na humawak sa iyong kamay kapag naglalakad ka sa campus, na kinukutya ng lahat sa paligid mo? Sino ang nag-iisang tao na hindi minamaliit ang iyong pag-iral noon? Panipi, sampal. Ang mga mata ni Xavier ay namumula ng luha habang sinabi niya. Ako ito, ngunit ano ang tungkol sa iyo? Paano mo ako tinatrato sa sandaling nakakuha ka ng kaunting kayamanan at luwalhati? Pinamuhay mo ako sa isang miserable na kalagayan tulad ng isang aso na kinailangan na mag-ikot at humihingi ng pagkain. Kahit na si Felicity ay isang asong babae na palaging hinahamak ka at minaliit. Pinili mo siyang tulungan nang humingi siya ng tulong. Paano naman ako? Ano ang nangyari nang kailangan ko ng tulong? Panipi, ikaw ang pinabayaan mo ako. Sabi ni Xavier, ang lahat ay simpleng perpekto na ngayon. Iniwan mo na ang pamilya Crawford. Sa wakas, hindi na ako natatakot na sabihin ito sa iyo. Kahit na talagang gusto mong makatakas, magagawa mo ba talaga ito? Kahit na talagang makatakas ka mula sa mga mahigpit na pagkakahawak ng Long pamilya, nariyan pa rin ang pamilyang Moldel, at ang pamilyang Linwood. Ang buong mundo ay pagpunta para sa iyong lalamunan. Ikaw ay isang malungkot na outcast. Katulad ng dati. Panipi, ang dami ko nang nasabi. Kaya, bakit hindi mo sabihin? Sagutin mo ako. Panipi, sampal, sampal, sampal. Galit na galit si Xavier kaya sinampal pa niya ng 3 beses si Gerald ng sunod-sunod. Sa habang panahon na ito, si Gerald ay palaging isang nakatangay na anino na samasagi sa puso ni Xavier. Nalibing ng malalim sa loob ng kanyang puso sa loob ng mahabang panahon, kinontra nito ang pananaw ni Xavier sa mundo ng negatibo, dahil ang lahat ng kanyang galit at pagkabigo ay pinakawalan sa isang solong lakad, nagsimulang makakuha ng isang maliit na hysterical si Xavier. Ano pa ang maaari kong sabihin? Maaari mo akong insulto at mapahiya ngayon at maaari mo pa rin akong patayin kung papagon ang iyong kaluluwa, sagot ni Gerald habang umiling. Hahaha, hindi ka pa rin nakakaalam tungkol sa kung anong klaseng babae ako, kahit na sa buong oras na ito. Panipi, sagot ni Xavier habang tinutulak niya si Gerald. Pagkatapos nito, huminga ng malalim si Xavier. Gerald, upang sabihin sa iyo ang totoo, wala akong balak na hilahin kapabalik sa akin upang makakuha ng pagkilala mula sa aking pamilya para sa pagkuha sa iyo. Maaari akong magbigay sa iyo ng isang paraan palabas. Hanggat handa kang yumuko sa harap ko, aminin ang iyong mga pagkakamali na humihingi ng paumanhin para sa iyong mga pagkakamali, pakakawalan kita. Sagot ni Xavier habang nakakuyom nang mahigpit ang mga kamao. Ang oras na ginugol niya sa Long pamilya ay ginugol sa pagkuha ng katapatan ng mga lalaking nasa paligid niya. Sa paglipas ng panahon, lumaki sila upang maging masunurin at magpasakop sa kanya. Ikaw, pakakawalan mo ako. Nagulat si Gerald nang marinig ang mga salitang iyon. Sa katunayan, kinamuhian niya si Xavier dahil sa ilang mga bagay at hindi may kakaila na sinaktan niya siya sa maraming pagkakataon. Matapos mahulog sa kanyang mga kamay, inisip ni Gerald na hindi
Ito mas mahusay kaysa sa mahuli ni Joel at ng kanyang mga tauhan. Gayunpaman, nagmumungkahi si Xavier na pakawalan siya. Tungkol kay Xavier, bagaman lubos niyang kinamumuhian si Gerald. At nais na magdusa siya, ayaw niyang makita na mawala sa buhay si Gerald. May halong at komplikadong damdamin siya. Hindi niya ginusto na mabuhay ng maayos si Gerald, ngunit hindi rin niya matiis na masaktan si Gerald. Oo, hanggat handa kang humingi ng tawad sa akin, at hanggat maaari mong hawakan ang kaibuturan ng aking puso, pagkatapos ay pakakawalan kita, sagot ni Xavier. Sinimulan ni Gerald na magyuni-muni sa paghahambing sa kung gaano siya walang puso at malupit sa kanya noon. Nakakagulat kung paano pa talaga nasasabi ni Xavier ang mga ganoong bagay. Si Gerald ay naparalisa ng pagkakasala habang itinatakda ito ng pagsasakatuparan. O sige, Xavier, kung talagang papakawalan mo ako, kung gayon ako. Si Gerald Crawford ay nais na humingi ng paumanhin para sa pagmamaltrato sa iyo at para sa lahat ng mga maling nagawa ko sa iyo dati. Hindi ko makakalimutan ang kabaitan at kabutihang ipinakita mo sa akin ngayon. Panipi, Emph. Ang cheesy naman. Ngayon ay mawala ka. Panipi. Inikot-ikot ni Xavier ang ulo niya upang tumingin sa ibang paraan. Habang naka-cross-arm siya sa harap ng kanyang dibdib, nagsimulang gumawa ng paraan ang kanyang mga nasasakupan para makaalis na si Gerald. Tumango si Gerald habang nakatingin kay Xavier bago siya tumakbo palayo. Sandali lang. Biglang sumigaw si Xavier para pigilan si Gerald. Ano ang mali? Tanong ni Gerald. Gerald, hindi ako sigurado kung magkikita tayo muli sa hinaharap. Kaya, nais kong ipaalala sa iyo kung gaano katindi ang kapangyarihan ng pamilyang Moldel. Bukod dito, hindi ito ang una o pangalawang araw na ang pamilya Moldel ay nagpaplano na ibagsak ang pamilya Crawford. Hindi ka nila hahayaan na madulas nang madali. Kailangan mong maging mas maingat mula ngayon. Ang Long pamilya ay nabawasan ngayon sa isang aso na nagtatrabaho para sa pamilyang Moldel. Maaari mong patakbuhin ang lahat ng gusto mo, ngunit hahabol ka nila sa paglaon. Kung namamahala ka upang makatakas, payuhan ko kayong mamuhay nang hindi nagpapakilala. Mas makakabuti kung hindi ka magpapakita sa pamilyang Crawford mula ngayon, anuman ang mangyari. Sabi ni Xavier. Naiintindihan ko. Salamat, Xavier. Panipi. At isang huling bagay. Alam mo ba kung bakit ko pipiliin na pakawalan ka? Tanong ni Xavier. Bakit? Kasi matapos maranasan ang maraming bagay, sa wakas napagtanto kong mahal mo talaga ako ng buong puso mo noon. Gayunpaman, ako ang nabigo upang mahalin ang iyong pagmamahal hanggang sa wakas. Panipi. Sinabi ni Xavier na may namumulang mga pulang mata. Ayos lang. Maalagaan mo ang sarili mo, okay? Aalis na ako ngayon. Panipi. Matapos niyang magsalita, lumingon si Gerald at sumugod sa kadiliman ng gabi. Kabanata 879. Pagkalipas ng 7 araw, sa isang lugar ng construction sa isang tipikal na maliit na lalawigan na matatagpuan sa lalawigan ng Salford. Panahon na para ipamahagi ang sahod. Ikaw, $23. Panatilihin itong mabuti. Panipi. Ikaw, $14. Ang isang sobrang timbang na foreman na may perpektong bilog na tiyan ay namamahagi ng pang-araw-araw na sahod sa ilang mga kalalakihan at kababaihan na nasa 50. Kabilang sa kanila ay nakatayo ang isang binata na natigil tulad ng isang masakit na hinlalaki. Ang iba naman ay nakatanggap ng $23 bilang kanilang pang-araw-araw na sahod. Gayunpaman, pagdating sa turn ng binata, $14 lamang ang natanggap niya. Dumura ang foreman sa kanyang mga daliri habang binibilang ang cash upang matiyak na tama ang halaga. Hawakan mo. Hindi pa ba tayo nagkasundo sa usaping ito bago pumunta dito? Hindi mo kailangang bayaran ako ng $23 sa isang araw, ngunit hindi ba tumira kami sa $16 sa isang araw? Tanong ng binata. Damn it! Nakalimutan ba ni Jaha ang pagkain na kinain mo kaninang hapon? $2 ang natangay sa iyong bayad para sa pagkain mo. Panipi. Ngunit ang tanghalian na mayroon kami ngayon ay 2 piraso lamang ng mga biskwit, at binabawas mo ang $2 sa akin. Damn it!
Binigyan lamang kita ng ilang gawain na gagawin dahil naisip ko na ikaw ay mukhang isang matapat at disenteng binata. Bibigyan lamang kita ng $14. Nasa sa iyo kung nais mo itong kunin o hindi. Hindi mo magagawa kahit na hindi kita babayaran ng isang sentimo. Panipi, ito ay sa paligid ng sandaling ito. Ha, bakit parang pamilyar ang trabahong iyon? Panipi, ang isang mag-asawa na nakahawak sa kamay ay sinamahan ng maraming iba pang mga tao sa paglalakad sa lugar na ito. Pamilyar, Rochelle, may mali ba sa iyong mga mata? Gusto mo bang malaman ang isang manggagawa na tulad nito? Panipi, ang lalaking mayaman sa kama ay nagtungo. Hindi talagang pamilyar siya. Siya ay isang mabuting kaibigan ng aking nalugi na dating kasintahan. Dati talaga ang galing niya. Walang pagkakamali ito. Siya yun. Panipi, seryoso ka? Tanong ng bata. Naglakad ang dalaga sa trabahador. Gerald, ikaw talaga. Kinilala ng dalaga kung sino ang binata sa isang iglap. Mayroong mga pahiwatig ng pangungutya at pangungutya sa mukha ng dalaga. Tama iyan. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Gerald. Sa gabing iyon, 7 araw na ang nakakalipas, nagpa siya si Xavier. Napakawalan siya. Matapos siyang kunin ni Zack, naharap siya sa maraming mga panganib sa kahabaan ng paraan ngunit sa wakas ay nakarating siya sa lalawigan ng Salford. Ang unang ginawa ni Gerald ay magtungo sa kanayunan upang hanapin si Tito Mabilis. Kung sabagay, alam ni Gerald kung nasaan ang bahay ni Tio Quick. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang mga kapwa taga-baryo na ilang araw na mula nang umalis si Uncle Quick sa nayon. Walang ibang pupuntahan si Gerald at matyaga lang siyang maghintay. Dahil nahihiya siyang kulang sa pera, wala siyang pagpipilian kundi ang pumunta dito upang kumuha ng isang part-time na trabaho. Naisip din ni Gerald na maghanap ng isang ligtas na trabaho. Gayunpaman, nang siya ay dumating sa Mary City, napalibutan siya ng kanyang mga kaaway, na noong nawala ang kanyang ID card at lahat ng mayroon siya sa kanya. Bukod dito, nagpadala si Court ng iba't ibang mga tycoon sa negosyo upang sumunggaw tungkol sa kanyang kinaroroonan. Kaya, napilitan si Gerald na iwasan ang mga lugar na masyadong formal at wasto. Walang ibang pagpipilian si Gerald kundi ang pumunta sa mga nasabing lugar upang mag-hunker down. Binigyan siya ng isang lasa ng pagiging malungkot at namimugati na tinaboy sa bahay. Rochelle, nakilala din ni Gerald ang dalagang ito. Siya ang kasintahan ni Marvin na nagsanay ng taekwondo. Ilang araw na ang nakakalipas, nalaman ni Gerald sa pamamagitan ng internet na kasunod ng kanyang pagbagsak, bumagsak din ang kumpanya ng paglalakbay ni Marvin. Isang perpektong pagpapakita ng isang rippling effect. Hahaha, hindi ko talaga inasahan na mabangga kita rito. O bakit? Narinig kong ang kumpanya na ibinabahagi mo sa mataba na iyon ay nagsara na. Narinig ko na nagtatrabaho siya bilang isang nakakaawa na maliit na gabay sa paglilibot ngayon. Haha, tumingin sa iyo, mas malala ka pa kumpara sa kanya. To think na nagtatrabaho ka sa isang construction site na pagmamay-ari ng pamilya ng aking hobby. Panipi, tumawa si Rochelle sabay kamay sa bibig. Oh, G. Brown, Miss Rochelle, kilala mo ba ang binatang ito? Panipi. Yumuko ang foreman habang gumagalang na nagtanong. Wala itong kinalaman sa iyo. Tumabi ka na. Malamig na sagot ni Rochelle. Nagmamadaling lumipat ang foreman. Matapos nito ay tumawid si Rochelle ng mga braso sa harap ng kanyang dibdib at ninisyan habang tinitingnan si Gerald pataas at pababa. Manong, hindi ko talaga inasahan na makikita kita rito. Sobrang cool mo dati. Napakasamang kailangan mong magtapos sa ganoong estado, o marahil, nagsasagawa ka lang ng isang kilos. Ito ba ang iyong baluktot na maliit na libangan? Upang maranasan ang buhay, bilang walang pera na walang pera. Panipi, tanong ni Rochelle na may nag-aalala na tono. Kung sabagay, sabay hampas sa kanya ni Gerald sa mukha. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Kabanata 880. Nang makita ni Gerald ang kanilang mga empleyado na nakatingin sa kanyang direksyon, natakot siya na matuklasan ang kanyang pagkatao, kaya gusto niyang umalis. Bakit ka aalis? Huwag kang aalis. Kung sabagay, anuman ang nangyari. Sa nakaraan, hindi namin kakilala.
Panipi, hinawakan ni Raquel si Gerald sa kanyang kwelyo. Mas malamang kaysa sa hindi, talagang naging isang tagapayat si Gerald sa oras na ito. Hahaha, nakaramdam ng labis na kasiyahan at ginhawa si Raquel. Nang makita siya sa ganoong kalunos-lunos na kalagayan. Halika, halika na, nais kong lahat kayong tumingin ng mabuti sa kanya. Hayaan mong ipakilala kita sa binatang ito, si Gerald Crawford. Panipi, sinabi ni Raquel habang kinakaway ang kanyang kamay sa mga empleyado na nagtatrabaho sa project department. Lahat sila ay bihis na mga tao, kasama ang lahat ng mga sport na walang kasamang suit ng negosyo. Malinaw na nagtapos sila sa universidad hindi pa matagal. Napatikip sila ng bibig habang humahadjijek kay Gerald. O aking Diyos, papatayin ko ang sarili ko kung mapipilitan akong mabuhay ng ganito. Panipi, tama iyan, ngunit hindi ba talaga siya mapagtiwala sa sarili? Upang maisip na siya ay lumabas upang maghanap ng trabaho para sa kanyang sarili. Panipi, gayunpaman, habang pinataas ng mga ehekutibo ang pagkakasunod-sunod ng pekang, lahat ng mga ito ay halatang kinamumuhian at binabaan si Gerald. Hindi mo ba siya minamaliit? May ideya ka ba kung sino siya? Dati, siya ay isa sa ultra-rich Crawford. Nagmaneho siya ng isang mamahaling kotse na walang sinuman sa inyo ang makakaya sa iyong buhay, sabi ni Raquel habang kumakadyut palayo. Totoo ba yan? Siya ay talagang isang mayamang tao. Panipi, sok. Napakaganda. Panipi, hindi ko naman nasabi, sabi ng mga batang babae habang tumatawa. Gerald, wala kaming ibang intensyon ngunit nakikita ang estado na nasa ngayon ka, naniniwala ako na wala ka ng kasintahan, di ba? Bakit hindi ko ipakilala sa iyo ang ilang mga batang babae sa aming kumpanya? Sino ang nakakaalam, marahil ang isa sa kanila ay magiging interesado sa iyo. Paano naman kayong mga babae? Ano, sa tingin mo, ano ang palagay mo sa lahat tungkol kay Gerald? Kahit sino na, interesadong maging kasintahan. Panipi, hahaha, bakit hindi ka pumunta? Panipi, ang mga batang babae ay nagsimulang tumawa sa kanilang sarili. Habang itinulak nila ang isa sa mga batang babae pasulong. Ang batang babae na nag-iisa ay nagsimulang tunog na balisa, bakit? Hindi kayo magpunta sa halig. God, I hate you people minsan. Panipi, salamat pero huwag na lang. Ngayon, kung patawarin mo ako. Panipi, ibinaba ni Gerald ang kanyang ulo nang siya ay lumingon. Sandali lang. Hindi mo pa nalulutas ang isyu tungkol sa iyong sahod, di ba? Narinig ko ang lahat ngayon lang. Nakikipagtalo ka kay bato tungkol sa iyong sahod. Ibig kong sabihin, $2 lamang ito. Napakalaking negosyo namin, hindi sa anumang paraan. Binabayaran ka namin. Tama ba ako, Brown? Sabi ni Raquel na, ulol. Siyempre, natural lang yan. Panipi. Kaya, babayaran ko ang iyong pang-araw-araw na sahod para sa iyo. Gusto kong mag-ubo ka ng ilang pagbabago ngayon. Panipi, wika ni Raquel habang sinulyapan ang ilang mga batang babae mula sa departamento ng proyekto. Tumugon sila sa isang iglap. Hindi sila nagtagal upang makabuo ng isang malaking bag ng 5 sentimo barya. Narito, $16 at hindi mas mababa sa isang solong sentimo. Ito ang sahod mo para ngayon. Panipi, oops. Nang ibibigay na sana ni Raquel ang pera kay Gerald, ibinagsak niya ang lahat sa lupa. Ang mga barya ay ibinuhos kaagad sa bag ng tamaan ng lupa. Paumanhin Gerald, hulaan hindi ko hawak ang bag ng maayos. Paumanhin na sinabi ni Raquel. Alam mo ba, bakit hindi mo kunin ang mga barya? Maaari mong kalkulahin ang halaga ng sabay. Tulad ng sinasabi nila, pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Panipi, pagkatapos nito, huminga ng malalim si Raquel bago niya isubo ang bottled water na hawak niya sa kamay niya. Itinapon niya kay Gerald ang walang laman na bote bago siya lumayo. Lumuhod si Gerald bago niya maingat na kinuha ang mga barya, isa-isa. Ibinalik niya ulit ang lahat sa bag bago siya umalis sa lugar. Ang kanyang nag-iisang figure ay humupas sa malayo. Pagdating ng dapit hapon, bumili si Gerald ng kakainin. Naglakad siya pabalik sa baryo.
Patuloy siyang naglalakad at hindi huminto hanggang sa tuluyan na siyang makarating sa harap ng bahay ni Finlay. Pupunta si Gerald dito pagkatapos ng araw-araw na trabaho upang makita kung bumalik si Finlay. Ngunit sa bawat oras, umalis siya, na nabigo. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba. Ang pintuan ng bahay ni Finlay ay bukas at ang mga ilaw sa loob ay nakabukas.
Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.